nais ko pong tanungin yung bawat isa po sa atin. No? Have you ever asked this question? Minsan natanong na po ba sa inyo pa mga kapatid? How can I recognize your church? Minsan pinagtanong na po sa atin. Paano ko nga ba makikilala yung church po ninyo? Paano nga ba tayo nakikilala? Mag-53 years na tayo, tama po ba mga kapatid? No? For 53 years, tingin niyo po ba? Ano kaya ang pagkakilala ng mga nakapaligid sa atin? Ano kaya ang pagkakakilala ng mga iba? Ano kaya ang pagkakakilala ng mga tao nasa paligid? Pag sinabi nilang Angeles, Church of Christ. Kilala ba tayo dahil yung church natin malawak? May parking lot, yung iba wala. Kilala ba tayo kasi sa church natin may libreng kape? No? Ay, kilala ba tayo kasi yung mga members sa church, mga guwapo at magaganda? Yun. Alam niyo po sa Bible, yung kinuha po natin yung talata, na meron po isang church na kilala sila as a problematic or divided church. Sobrang gulo po nila. Ang dami pong mga sitwasyon, pangyayari sa buhay po ng iglesia po ito na siya nagiging cause, no? Para magkaroon ng division sa church. Unang-una na po dyan yung pride. Nakakaroon na, kung babasahin niyo po sa aklat ng 1 Corinthians, nagkakaroon po ng pagpapataasan, pagpapagalingan. Sabi nga nila yung mga taong ma-pride, mga angat daw po yan. Sabi ng professor namin, yung mga taong ma-pride, mga angat yan. Pero yung pag-angat po nila, pabaliktad. Bahala na po kayong magbaliktad ng salitang angat. Ganyan daw po, no? Minsan because of pride, no? Nagkakaroon na po ng division. Hindi lang po yan, minsan jealousy, no? Gaya ng iglesia sa Corinto. No? Noong panahon ng apostolic era, meron mga spiritual gifts. Yung iba naiinggit sila sa kapwa nila, mananampalataya. Yung iba naiinggit sila dun sa mga tao na merong kakayahan, no, ng pagaling, merong kakayahan na mangaral. No? Imbis na matuwa sila sa mga kapatid po nila, nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng selosan na nagiging cause ng division sa church. And also comparison, mga kapatid. Merong comparison. No? Sa iglesia sa Corinto, merong mga gusto nila sila kay Apollos, yung iba gusto kay Pablo, yung iba gusto kay Cephas, yung iba gusto kay Kristo. Yun lang pinakikinggan nila, yun lang pinaniniwalaan po nila. Maging yung mga lingkod ng Diyos, nagkakaroon po sila ng comparison and even toxic competition. Yung paglilingkod na dapat ginagawa para sa Panginoong Diyos, nagiging self-interest nila. Nagkakaroon ng kompetensya sa iglesia. Kaya yung nagiging problema po sa iglesia sa Corinto. Kaya for 53 years sana hindi ito yung problema ng church po natin. Kaya sa church sa Corinto po, paano in-address ni Pablo yung kung kanilang problema? At ito po yung nais ko pong ipahayag sa umaga pong ito. Are you ready, church? Ang ating pong sermon sa umaga ito is all about in all things, love. Can you say it one more time, mga kapatid? In all things, love. Yan. Sa lahat ng bagay, dapat mayroong pag-ibig. And 3 things that I would like to share po, bakit napaka-importante ng pag-ibig. Na makupulutan po natin ang aral sa kung paano pong in-address ni Pablo yung issue sa iglesia po sa Corinto. Hindi pa rin nagkakasundo. Ngayon, minsan yung nagiging problema, no? Minsan kahit maganda yung intention natin, kahit tama yung sinasabi po natin, pag walang love, hindi pa rin magiging okay yan. Di ba naalala niyo po na yung merong kwento na merong mag-asawa, magtatalo sila eh. Magtatalo sila kung sino yung tama. Sabi ng babae, ang nauna, itlog. Sabi ng lalaki, hindi. Nauna manok. Ano ba nauna? Itlog o manok? Sabi ng babae, hindi, ako ang tama. Ang nauna, itlog. Sabi ng lalaki, hindi, ako ang tama. Ang nauna, manok. Eh narinig sila ng mga kapitbahay nila. Sisigawan sila. Sabi ng isang kapitbahay nila, nag-aaway nila ng mag-asawa. Sabi, may tama na doon. Siguro sinuntok ng lalaki ang babae, kaya may tama. Sabi ng isa, hindi. Marinig ko may tama eh. Siguro lasing siguro yung lalaki. No, kaya may tama na. Sabi ng isa, hindi. Siguro adik yung lalaki, kaya may tama. Hindi mo na alam kung sino yung tama. Sa dami ng tama nila, no? Hindi mo na alam kung sino yung tama. Di ba, minsan ganyan yung problema sa atin, no? Pagka lagi natin iniisip na tayo
tama, and then walang love, dyan pumapasok yung pride. Pagiging mapagmatas, pagiging isang. Walang love. Diba? Kahit sa isang relasyon pa yan, sa pamilya, sa magulang, bilang mag-asawa, even sa church, bilang mga kapatid sa iglesia. Pag walang love, hanggang tenga lang yan mga kapatid. Because, tandaan po natin, why does love matter in everything we say? Bakit nga ba napaka-importante ng pag-ibig sa lahat ng ating sinasabi? Bakit napaka-importante ng pag-ibig sa ating pananalita, sa ating pagpapahayag? Alam niyo po, mga kapatid, sama-sama natin basahin, napakaganda po nito. Because, yung iba, napakaganda. Yung sinasabi po natin, yan, commercial break lang. yung sinasabi po sa atin, mga kapatid, no, yung ating sinasalita, hanggang tenga lang yan. Pero pag sinamahan mo ng pag-ibig, tatagos yan hanggang sa puso ng nakikinig po sa atin. That's the importance of love, no? Kaya merong love. No? Kaya merong love sa lahat po ng ating sinasabi. Secondly po, mga kapatid, sabi ni Pablo, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. No? Kaya niyang magpahayag ng mensahe ng prophecy mula sa Panginoon at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sinasabi ni Pablo dyan yung spiritual gifts. Meron siyang gift of faith, gift of knowledge, gift of prophecy, pero kung wala naman pag-ibig, it is useless, it is worthless, it is meaningless. Kaya sabi doon sa verse na yon, gift without love is nothing. No? Kahit meron pa tayong kakayahang maglingkod, kung yung mga bagay na ginagawa po natin, pagpapakanta natin, pagtugtog natin, paglilingkod natin sa Panginoon, kung walang love, it is nothing. It is useless, it is worthless, it is meaningless. Parang regalo lang po yan, mga kapatid. Yan, parang dumating yung Pasko, nakatanggap tayo ng regalo. No? Maraming siguro sa atin dito, maraming tinanggap na regalo. Yung mga may birthday dyan, no? Baka nakatanggap ng regalo. Di ba? Minsan tumatanggap tayo ng regalo. Alam niyo po ba, no? Meron ako napanood na video. Ang laki ng regalong binigay sa kanya. Ang laki po ng regalo. Nung tinanggap niya yung regalo, syempre, masayang-masaya po siya. Alam niyo po, napakaganda ng pagkakabalot ng regalong binigay po sa kanya. Pero pagbukas niya po ng regalo, nakita niya, box uli. Nakabalot. Binuksan niya uli. Pagbukas niya, box uli. Hanggang sa lumit-lumit yung box. Nung maliit na lang yung box, pagbukas niya ng maliit na box, walang laman. Kung kayo po yung nakatanggap ng regalo, ano mararamdaman ninyo? Di ba? Ang saya-saya mo eh. Ang saya-saya mo, di ba? No? Nakatanggap ka ng regalo, tapos in the end, nagpakahirap ka magbukas. Sa dulo, wala palang laman. No? Alam niyo po, just like love, no? A gift, beautiful on the outside, but empty inside, is an appearance without substance. Kahit napakaganda pa ng intensyon natin, kahit nasa tama tayo, kung wala namang pag-ibig, yung sinasabi po natin, mga kapatid, it is an appearance without substance. Secondly, kaya dapat, mga kapatid, para sa ating puntos, in all words, let's always choose love. No? Sana manahan sa atin yung pag-ibig, the way po, the way tayo magsalita. Dapat mayroong pag-ibig. Ramdam yung pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Secondly po, mga kapatid, na-address ni Pablo, 1 Corinthians 13:3, doon sa susunod na verse, sabi niya, even if I give away everything that I have and sacrifice myself, but have no love, sabi niya, I gain nothing. Parang masikip tong question, di ba? Parang masikip tong question, di ba? Kundi sa lahat ng ating ginagawa, dapat mayroong pag-ibig. Ano yung matututunan natin sa sinabi ni Pablo? Sabi niya, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala namang akong pag-ibig, sabi niya,
wala rin akong mapapala. I will gain nothing. Bakit? May kita po natin, yung ninalimbawa po ni Pablo dyan, is actually an highest form of action, no, that we can do. Ano po yun? Ito yung una, yung giving all possessions. Sabi niya, ibigay ko man lahat ng meron ako. Lahat ng ari-arian mo, kayamanan mo, lahat ng tinatangkilik mo, ibigay mo lahat yan. No? Imagine, no? Iso-surrender mo, ibibigay mo lahat. Yun yung tingin mo the best na kaya mong gawin. No? I-surrender mo lahat ng meron ka, lahat ng kayamanan na meron ka. Pangalawa, ang sabi ni Pablo, giving one's own self. Yung i-surrender mo, yung buhay mo, yung ibigay mo, yung buhay mo. Ito yung pinakamatinding sakripisyo, no? Yung total self-sacrifice. Kasi yung buhay po natin, nag-iisa lang yan. Wala naman siguro sa atin, parang pusa, siyam yung buhay. Isa lang yung buhay po natin at yung pinakakaya natin gawin, yung ialay yung buhay po natin. Yun yung total sacrifice. Di ba? Kung makikita nyo, ito yung pinaka maganda na kaya natin ibigay. Ibigay natin lahat ng ari-arian natin. Ibigay natin yung buhay po natin. Pero anong sabi ni Pablo? Kahit ibigay mo man yung ari-arian mo, lahat ng meron ka, ibigay mo man maging yung buhay mo. Without love, even this will gain nothing. Kahit gaano kabigat yung sakripisyo po natin, kahit gaano kabigat yung binibigay po natin, kung wala naman itong pag-ibig, it is useless, it is worthless, it is nothing. Why does love matter in everything we do? Bakit nga ba napaka-importante na merong pag-ibig sa lahat po ng ating mga ginagawa? Hindi lang sa ating mga salita, maging sa ating paglilingkod, pagpupuri, pagtugtog, pangangaral. Bakit napaka-importante ng pag-ibig? Kasi pinaalalahanan po tayo sa Colossians chapter 3, verse 23. Pinapaalala po sa atin sa sulat sa Colossus na whatever you do, work it as with all your heart as working, kanino daw po? Working for the Lord and not for human masters. Bakit may pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa? Kasi pinapaalalahanan tayo ni Pablo na tayo ay naglilingkod hindi para sa tao, hindi para sa katabi natin, hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. Kaya kaya natin ibigay natin ng may puso ang lahat po ng ating ginagawa. Pag nagbigay ka with love, pag nagpuri ka with love, pag tumugtog ka with love, pagka ikaw ay naglingkod, dapat may love, no? Kahit dahil ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon po yan, no? Ibinibigay natin para kay Lord. We're not serving humans. We're serving the Lord God. Yan, na lumikha po ng lahat ng bagay. Yung creator, hindi po yung nilikha, yung manlilikha, yung ating po sinasamba at pinapupurihan sa ating buhay. Kaya dapat mayroong love, no? In everything that we do, mga kapatid, no? May pag-ibig, no? Kaya ang sabi doon, love is not just about how we say it. Love is about why we say it, no? Hindi lang dahil sinasabi mong mahal kita. There's a reason behind bakit mahal natin ang isang tao. At lahat, di ba, para sa isang relasyon, sa pamilya, sa magulang, sa church, nagmamahal tayo, nandito tayo ngayon dahil mahal tayo ng Panginoon at mahal natin ang Panginoon Diyos. In all actions, mga kapatid, always choose love. Manahan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin sa lahat po ng ating ginagawa. Pangatlo, mga kapatid, sabi ni Pablo doon sa verses 4 to 7, sabi po doon, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagaliti, o mapagpanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig
ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. O, hindi po sinasabi doon, nagtsatsaga hanggang mamaya o hanggang bukas. Yung pag-ibig, hanggang dulo yan. Hanggang wakas yan, no? Wala dapat expiration pag may love sa bawat sa atin, lalo na sa ating Panginoong Diyos, no? Hanggang wakas yan. Pangatlong bagay, mga kapatid, in all relationships, love. Sa lahat po ng ating relasyon mo sa kaibigan, sa magulang mo, sa pamilya mo, sa bawat isa atin, brothers and sisters, dapat mayroong pag-ibig. In all relationships, love. And yung sinabi kanina ni Pablo, mga kapatid, ito po yung karakteristik ng love. No? Pag meron kang pag-ibig, dapat nakikita to sa buhay mo. Dapat merong patience, may forgiveness, may kindness, may humility, may faithfulness, and meron pong truthfulness, nananahan sa katotohanan. Ito dapat yung nakikita sa bawat sa atin kung tayo po ay mayroong pag-ibig. Love, it's not something you feel. It's something you live. Yung pag-ibig, hindi lang natin nararamdaman yan. Pag ang Bible, ang definition ng love, nakikita po yan sa buhay po natin. No? Kaya merong humility because of love. Merong kindness because of love. Merong faithfulness because of love. And love, harmonize yung mga karakteristik po na nakikita na sa bawat sa atin. Merong pag-ibig. Kaya sabi dun sa binasa po natin, above all things, love. Why is it important to love one another? Hindi mo pwedeng love the Lord na lang. Di ba pwedeng si Lord na lang yung love ko? Hayaan ko na yung kaaway ko, hayaan ko na yung kapatid ko, kahit hindi ko na love yan. Si Lord na lang. Pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede ba yun na pag si Lord, buong puso, pero pag kapatid ko, hindi, kahit pwede ba yun? Hate ko yung half-hearted. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos? Alam niyo po, to love God is to love one another. No, kung mahal natin ang Panginoong Diyos, dapat magagawa po nating ibigin at mahalin ang bawat isa. Kasi labi sa atin, 1 John chapter 4, verse 20, napakaganda po. Sabi ng Bible, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit, napupuot naman sa kanyang kapatid. Ano daw ho? Ay, Bible po nagsabi niyan, hindi po ako. No? Ang taong umiibig sa Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Di ba? It makes sense. No? Paano natin iibigin yung Diyos na hindi natin nakikita kung yung ating kapwa, yung ating mga kapatid, hindi natin magawang ibigin, no? That's why to love God is to love one another. We demonstrate the love of God by loving one another. Sana manahan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin upang magawa po natin magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Because kung yung pag-ibig po natin, nakasentro po yan, o yung ugat po ng pag-ibig po natin ay yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pong character ng love po natin, yung kindness, yung humility, yung truthfulness, faithfulness, makikita sa character po natin, yun yung ina-apply po natin para maipakita po natin sa kapwa po natin. Diba? Paano tayo papatawarin kung tayo mismo hindi tayo marunong magpatawad? Paano tayo iibigin kung tayo mismo hindi tayo marunong umibig? Kaya yung love, nag-i-start po yan sa sarili po natin. Nagbubunga po yan kung meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kung yun yung root, yung ugat ng ating pagmamahalan ay nagbubunga, ay nagmumula sa ating Panginoon. That's why, mga kapatid, tandaan natin, in all relationships, let's always choose love.
Nawa, no? Sa lahat ng ating relasyon, sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating kapwa, maging sa church, nawa mayroong pag-ibig. Katapos-tapusan mga kapatid, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, dun sa verse 8, sabi niya, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit, ang pag-ibig ay walang katapusan. Ito'y mananahan magpakailanman. You know why? Dahil yung Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. At ang sino man ay sumasa Kanya, sa muli nating pagkikita, sa muli nating tayo nakasama ng Diyos sa langit ng bayan, tayong lahat ay nananahan sa Kanyang pag-ibig. Walang expiration yung pag-ibig ng Diyos. Dahil Diyos ay pag-ibig. Ang sino mang sumasa Kanya ay dapat manahan ng may pag-ibig. Kaya practicein po natin yung love, mga kapatid. Hanggang sa muli niyang pagparito. Hanggang sa muli niya tayong sunduin at makapasok po tayo sa langit na bayan. That's why, in all words, mga kapatid, let's always choose love. Ngayon natin, no? Sa lahat ng ating sinasalita, lagyan po natin ng pag-ibig. In all actions, let's choose love. Kung gusto natin manahan yung pag-ibig ng Diyos dito sa iglesia, sa bawat sa atin, piliin po natin yung pag-ibig. And in all relationships, sa lahat ng anumang relasyon natin, lagi natin pipiliin, unahin po natin yung pag-ibig. Because in all things, love. Ay lumapit sa Panginoon. Dakila naming Diyos, banal, at pinakamakapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord God, na minsan pa, pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Pinakita mo sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng pag-ibig. We thank you, Lord God, dahil pinakita niyo po sa amin yung inyong pong dakilang pag-ibig. Paano ikaw ay namatay, tinubos kami sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord God, dahil ang iglesia, we thank you, Lord God, dahil ang iglesia tuloy na manahan sa bawat sa Panginoon. Kami po yung nagpapasakop sa iyo na tulungan niyo po kami, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, bagahan sa aming buhay, Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo, dahil ito'y, ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay Diyos ng pag-ibig at bilang iyong mga anak, dapat kaming manahan sa iyong pag-ibig at makita ito sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iglesia dito sa dako ng Angeles, Panginoon Diyos. Itinataas po namin, inilalapin po namin ang bawat isa. Nawa, makilala kami, Panginoon, na bilang isang iglesia na mayroong pag-ibig, pagmamahalan sa bawat sa Panginoon. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, yung mabigyan namin ng kapurihan sa lahat po ng aming ginagawa. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming magalang na dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Amen.